Wala na. Pinalitan natin ng LED. Ito yung high natin, no? Yung susunod na gulong natin ay ayan, ibabalance na naman ito. Ay dahil ito sa mga crack na to ng ibang tauhan nila yung mga gulong. Ada? Ayo. Ito yung wheel alignment nila. So ayan, nakahawak pa tayo sa gitna, kailangan nakasentro yung ating manibela. So ayan, nasa taas tayo. Ayan. So binuhat tayo ng lifter na yan. You before I met you. Woo! What is up mga bay, mga day? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumukha. So eto ngayon guys, magandang gabi sa inyo lahat dyan. Saan man kayong sulok ng mundo. Welcome back to another vlog pala. Halos makalimutan ko na mag-vlog. So eto guys, so syempre nandito tayo, since nandito tayo sa Saudi Arabia. First time kong magpa MBPI or MBPI, Motor Vehicle Periodic Inspection. Yun ang meaning ng MVPI. So, ito ay special na episode pala tungkol sa mga sasakyan na yung hinulog-hulugan pa, So, since ang aking sasakyan ay nag 3 years na, since nung kinuha ko simula nung 2023, after 3 years kasi, doon na ang personal mong, ikaw na mismo mag-aasikaso ng iyong sasakyan. Ang libre lang ng sasakyan, ng rehistro pala, dito sa Saudi Arabia pag hinuhulugan mo yung auto loan or car loan, ay hanggang 3 years lang ang free na car registration na sagot ng finance company. So ang insurance pala ang up to 5 years na free ng finance company mo, kung ano man yung finance company mo na yan. So usually yun talaga ang procedure dito, So yun na nga, ang ginawa natin ay nagpalit tayo ng gulong. Hindi na talaga ipapasayan, kasi marami ng tuklap, so unsafe na yan kumbaga. Kaya nga ini-MBPI yung isang sasakyan para ma-maintain yung safety procedure ng car standard na nagmamay-ari ng sasakyan, So hindi lang naman yan para sa kapaligiran, kundi para din sa iyong sarili, kasi pag habang bumabiyahe ka, safe na safe ang inyong sasakyan. So pangalawa, nagpalit din ako ng ilaw. Yung ilaw kasi ay napundi nung mga last month ago. So dito sa Saudi Arabia hindi bawal ang LED light. So sa Pilipinas lang ang bawal, So pangatlo, nagpa-align pala ako ng mga gulong sa harap at yung sa likod, kasi para pantay yung kain ng gulong habang ikaw ay bumabiyahe araw-araw. Syempre ma-check na rin yung under chassis natin, yung mga brake pad, yung mga boot cap ng ating mga steering wheel sa ilalim, yung mga tie rod inner and outer, para makita natin kung may mga leakage, pati yung mga ilalim ng ating makina. So yun, importante yan dito sa Saudi Arabia, Pati rin inspeksyonin ninyo yung mga ilaw sa likod, yung ilaw sa likod ng inyong mga sasakyan, yung tail light, brake light. So ito yung kaganapan nung time na pinalitan ko yung ilaw at yung gulong ko, at yung time na pumunta na ako sa MBPI office mismo. Pinatesting sa atin ngayon,
Pinalitan ko na rin pala itong high niya kasi hindi pwedeng dilaw ang kulay dito sa kabila at itong isa ay LED, pangit naman tingnan. So binila ko na rin siya ng H1, yung code ng ilaw dito sa high. So ito pala yung low natin at ito yung high. So 100 din pala to, 100 ano, yung presyo parehas lang ng H7, ito H1. Ito yung H7, 100 din. So, ayun. So, tapos na guys, no, maglagay. So, testing natin kung talagang iilaw ang dalawa, no. So, ito yung naka-off siya. So, yan, naka-low pa yan. Tingnan natin. Okay. Yan yung low niya. So, LED na siya, no? Tapos yung i-high natin. Yan. Yan, naka-high na yan. Yung... So, ayan, ano, kompleto na ating ilaw at hindi na tayo mapapaso sa dito sa pahas natin, ano. So, ito pala yung nabayaran ko. Yung nabayaran ko sa mga gustong magtanong dyan ay 70 real. Talagang tinawaran ko lang unang una. 40 yung hingi doon sa isang tao. So, sabi ko, pwedeng 30 na lang yung sa isa. So, 70, 40 at 30. So, 70 real lahat. Yung kabit, no? Pero, pwede namang ako sana. Pero, at least, pinanood ko muna sila, no? So, ayun. Lahat na bayaran ko is 270 real. So, ayun. So, medyo malamig ngayon guys, ano. Ang kinuha natin ay yung China car. Ay, China car. Itong sinasabi ko. China tire. Ayan. Z-Tour. Ayan. Z-Tour ang brand. So, yung gulong ko pala ay 17, no? R17 205 by 50 R17. Ayan. So XL. So ito yung bagong gulong ko, apat siya. Saan na yun? Pinalitan na doon, nandun. So ang plano ko sana ay dalawa lang, yung harap ang aking papalitan. Pero biglang na inganyo ako kasi talagang alam niyo na, negosyo. Pero ang purpose ko talaga bakit nagpalit ako kasi nung simulat sa pool na kinuha ko tong sasakyan, ito si Tigo to, yan, ay hindi ko pa napalitan yung gulong niya kahit minsan. So goodbye gulong, ano. Ito yung mga butas-butas at crack-crack. Dito sa Saudi Arabia ay hindi nila tinatanggap, pinapasa yung mga crack na gulong kagaya niyan. Yan. Yan mga parang yan, oh. Na tuklap-tuklap. Marami na. Kasi ito yung sa harap. So, kung magpapalit pala tayo ng gulong, diretso na yung balancing at yung alignment, wheel alignment. So, ayan. Sa mga magtatanong pala dyan kung paano mag wheel balance, ganito yon. Yung balancer ay ilalagay dyan yung tingga. Yung tingga na yan, no? Bawat tingga ay may corresponding na bigat din yan kung magkano.
Yan, nilagay na yung tingga at iba-balance na yan. Yan. Okay. So, tapos na lahat. So, yung 4 na gulong. 1, 2. Puro bago na yan. Puro bago na yung gulong natin. Kung sa gulong lang siguro ang pag-uusapan ay pasado na tayo inshallah. So ito yung wheel alignment nila. So ito yung equipment na ginagamit nila dito sa Saudi. Pero marami namang design na ginagamit dito. So ayan. So kailangan natin, tingnan natin kung naka-align ba itong mga gulong natin para perfectong pasado tayo sa MVPI, sa Motor Vehicle Periodic Inspection. Nasa taas na tayo ng ayan ha? Sida? Ayaw, ada sida. So, pinahawakan sa atin yung steering pala na kailangan straight kasi inalign So, ayan, nakahawak pa tayo sa gitna kailangan nakasentro yung ating manibela. So, ayan nasa taas tayo, ayan. So, yun yung green doon na tinatarget niya at pinabalik sa gitna uli. Yan. So, hindi ko alam kung okay na. Kalas? Kalas? Natin alhin ko, yes? Alam mo, Mami kami yun. Isa. 0-0 ها. جرندي واحد شهر في أي مشكلة يجي. So, ayun guys, tapos na yung alignment. So, alis na tayo. So, yun na yung pinaka-importante na mga kaganapan ngayong gabi na to. Napakalambot na ng ng bulo, ng manibela. Kaya pala, ang lambot na ng manibela, guys. Walang biro, guys. Nung nakaraan medyo makunat. So good evening guys, andito na tayo sa sa Fahas ngayon dito sa may ibang location to. Dito sa main branch ng Fahas bibigay ko na lang sa inyo yung location. So the moment charot. So kaya nandito na tayo ngayon sa Fahas. So pumipila tayo ngayon yung sa kabilang linya yon. May kabila din doon. At dito ang pila ko yan. Nasa unahan. May isang sasakyan pa sa unahan ko. So titingnan natin kung okay ba ang takbo ng ating sasakyan or yung pag-check sa alignment lahat-lahat. At yung syempre yung mga ilaw, brake light, tail light, headlight, busina, yung tawag dito yung ilaw na high at low pala yon. So yan po yung yung Fahas yung mga yung nakauna sa akin at yun yung technician. Ayan. Malawak po dito ito yung itsura dito sa kabilang pila
at yung sa harap. No, dadaan ka dyan, dire-diretso lang doon. So, ayan. So, ayan, tinesting yung front wheel natin. Yung alignment yan. Yung front and back. Ay, salamat. Tapos na at nalagyan na ng sticker yung ating sasakyan. So, lalabas na tayo ngayon dito sa MVPI, ano, sa Pahas. So, mga kabayan, yung mga nag-i-inspection doon, lalo na doon sa may pit, no? Yung doon sa may daanan na makikita yung makina mo doon sa ilalim. So, you know, so hanggang dito na lang siguro guys ang aking vlog at huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video. At lagi niyong tandaan, just only love mga bye mga die. So see you on my next vlog. Peace.